So anyway, actually una kita nakilala yung mga story time mo sa Vietnam. Talaga ba? Lalo na yung sobrang anghang na pagkain. Sobrang sobrang anghang kasi no. Tapos doon ako tawang-tawa sa kanya. Yung mga pag nag-story type siya. Tapos yung mga side comment. Kasi ganyan contents ko before. Puro story time pero about BPO. Tapos yung mga side comments sila tawang-tawa. Ang dami-dami sinasabi. Sobrang anghang daw nung kinain. Lahat na daw ng santo tinawag niya sa CR. Para kung pinakain ng demonyo. Labrador. Papunta ka pa ng RLDOP at mga Pink Sisters. Sobrang anghang. 3 araw akong tumatain. Napakasakit ng tumbong ko. Kasi iba yung sili nila doon. Sobrang iba yung sili nila. Hindi pa naman ako nakapag-Vietnam. Pero yun yung sinasabi ng mga friends. Yun yung mga sinasabi ng mga friends. Oo, sobrang anghang. So ayun na. Excited naman ako bumalik kasi babalik kami ng Vietnam. Di ba nakwento ko naman. Pero this time kasi with friends. Dati kasi solo travel ako. Lagi na solo. Okay. Kasi wala pang pera yung mga kaibigan ko. Iniwan mo sila sa lusa. Wala akong maisamang may pera. So dun sa sa ipon mo na may budget ka, di ba tinatabi lagi sa savings mo, part doon ay for travel or yung 5K yun? Hindi. Pagka nag-travel ako, as much as possible, bigay luho lahat. Kasi sarili ko yun eh. Okay. Hindi ako yung tipo ng traveler na mapag-uwi. Yung pasalubong. Same. Ibibili ko na lang kayo ng bibili ako ng isang pulseras na kumpol. Nakwento ko na to nung last podcast ko. Bumili ako ng isang podcast ng isang podcast, isang bundle. Alam mo pala to ate, kung makabilin tayo dito Isang bugkos ng pulseras, yung mga bracelet. Parang Divisoria. Tapos sabi ko na lang pinabless ko sa Buddha sa Vietnam. Okay na yun, mga tita ko lang naman nakinabang. Hindi, pero totoo naman yan. Tsaka hindi natin responsibilidad lagi na mag-uwi from, Diyos ko. OFW yan. Iisipin pa sila dun sa yung luggage natin. Dagdag bagahe pa yung mga ganyang kabaklaan. Tsaka nung isang araw, nung isang time pumunta ako ng Vietnam, nakwento ko na, nagpapasabay ng kaserola. Ma'am, yun totoo. Kaserola? Diyos ko, mabigat pa sa bagahe ko yung papadala mo. At saka lalo na yung mga bagay na available naman dito sa bansa. Oo, diba? Yun nga. Bibili lang ito sa online app. Diba? So kapag ka nag-a-abroad ka, hindi mo ina-apply yung champagne lifestyle? Ay, ina-apply ko pa din. Pero sa certain aspects lang. For example, sa pagkain. Di ba yung mga friends natin parang, fine dining restaurant, kineso 5-star. Ako, mami, street food. Pero sa totoo lang, yan yung magandang tinatry sa abroad. Oo. Yung mga street food. Mas maraming bacteria, mas masarap. Exactly. Kasi yung totoong lasa. Hindi siya gentrified. Nagpapa-under siya na marami Gusto siyang niya magamit yung word na yan kanina. Hindi siya gentrified. Kasi na-try ko na eh. Meron ako pinuntahan na Michelin star. Iba-iba naman tayo ng preference. Baka sabihin naman overhype. Napakadaming gusto ko yun. Sinadjudge niya agad yung reaction ng viewers. Grabe yung tromang dala sa kanya. Pero baka ako sa kanya overhype na yan. So in short, tinakman ko siya, hindi ako na-satisfy. So parang lagi kong natatak sa isip ko na sa pagkain, basta masarap, kahit mura, okay lang. Pero sa outfit, sa kunwari may gadget na musmura doon or pasalubong na gusto kong kainin sa upag sa bahay, hindi ako nagtitipid. Yung quality ng mga ganong bagay. Ikaw, pag nagta-travel ka? Ano? Wala lang. Wala. Kasi alam mo sa totoo lang, ang hirap kasi sa abroad, kapag ka nasa abroad ka, syempre, iba yung pera nila. Hindi ko naiintindihan yung pera. Parang feeling ko monopoly yung pera. Kaya, baka walang iyakaya. Hindi mo kasi naiintindihan. Bibilin ko to, ganyan. Bihira ako Tsaka minsan kasi pag nasa ibang bansa ka, alam mo naman yung range nung presyuhan doon sa bansa na yun. Say for example, ang mas mahal sa Hong Kong kaysa sa China. Mas mahal sa Hong Kong kaysa napakamahal sa Hong Kong, man, di ba? Wala pang tax refund. Nakakaloka. Nag-enjoy ka ba doon sa Hong Kong? Oo naman. Kaya minsan parang okay lang na maglabas ng pera kasi alam mo yung range nung kain dun sa bansa na yon. Pero let's say, pag nasa Hong Kong ka, medyo may computation nangyayari. Kasi parang isang meal doon na simplihan lang, para nasa 800, ganyan, nasa pera natin. Kaya kumbaga parang okay lang naman. Sa Vietnam naman, ang mura. Actually, yung pinakamurang country na puntahan Sabi nga daw. Parang 25,000 lang yung niready ko. Oo, tapos kasama na yung flight tsaka yung tirahan doon. Ilang araw yun? 1 day lang.
Ay, mura. Tagaytay. Nagbulal. Hindi ko na siya maseryoso. Alis na ako. Taga-Cubao. Aray, Taga-Cubao. Pero round trip. The day tour. Sa poblasyon lang. Oo. May kinuha lang. Hindi, 6 days ako doon. 6 days ako doon. Tapos ang maganda sa kanya, dahil nga alam mo yun, yaman-yaman ako, milyonaryo ka doon, ate. Oo, dong by pera doon. Parang, don't quote me on this, pero parang 14,000 yung pinapalit ko. Parang 4 million. 4 million na. Kaya hawak ko gano'n, no? Parang kung... Sobrang yamang mo naman. Sige, magkano? Parang nasa saklaan. Alam ba ni Charles yung saklaan? Ano yun? O, tama hindi niya alam. Hindi mga sugalan. Sugalan. Parang sa patay. Bet. Napakayabang mo doon, no? Kasi cash na cash yung hawak ko eh. Parang sa Korea, parang 20,000 mo dito. 1 million won na. Parang gano'n. Tsaka yen. Hindi ako sure sa yen. Yen, okay. Hindi ako sure sa yen. Sa Japan. Sa yen hindi gan. So let's say kung may mga manonood tayo, ating mga kapeligro na gustong mag-travel abroad. Pero on a budget. On a budget. Anong ma-recommend mo? Sa akin, research talaga. Alamin mo yung gusto mo. Kasi most likely tayo pagka nakakakit na yung isang bago sa natin bilhin, dahil nag-iisipan, lalo na pag nasa ibang bansa, isang beses lang matatry ito. Pero ako sa akin, research mo yung gusto mo, saan ka pupunta, and yung best route. Kasi kung magaling ako gumawa ng itinerary, medyo smart ako sa part niya. Parang sa isang araw, masipag 32 yung mapupuntahan natin tourist spot. Parang gano'n. Baka naman, by the end of the travel, may lagnat ka na. Ayoko naman nung gano'n. Mami Clebe, nag-enjoy ako, pero last pag gamit na gamit ang pego. Parang anak ka sa Pila Balde. Parang gano'n. Ganun ka. Maano ka. Ini-squeeze mo talaga lahat. Strategize ako mag-tour. As in, dadaanan natin lahat yan. Lahat ng Buddha mapagdasalan. Lahat ng katedral puntahan natin. Uuwi kang Budismo. Oo, gano'n. Correct. Kakainan natin lahat yan. Tapos, dahil na-research mo siya ngayon, hindi ka patalon-talon. Yung transpo mo, hindi sayang sa oras. Strategic. Strategic. Yes. Anong mga bansa na napunta mo? Vietnam pa lang. Kanina pa kami nakikinig sa'yo. Pinag-advise ka pa namin. Hindi ko alam ba travel yung content sa akin. Vietnam pa lang. Actually, kami magbibigay ng advice. Ayoko na sa'yo. Ang hirap mo kausap. Tsaka Lalangan, Plaridel, Santa Maria. Santa Maria. Ang ayos pa ng build-up niya sa sarili niya. Research talaga. Grabe ako mag-research. Akala mo naman talaga well-traveled. Oo. May mga hit pa nga ako sa NBI. Isa din diba, alam mo, tikmang ma-hold sa immigration. Vietnam na lang yung pumuntaan na hold pa. Di ko alam ba travel yung content na talagay sa akin. Bakit di ka nagsabi? Tinuloy-tuloy mo pa. So, halimbawa, going back sa travel mo, ano yung pinaka-dinidiskarte mong budgeting sa abroad? Paano? Food? Hindi eh. Si bakla di ba ka move on? Charot, nag-Bangkok din ako. Bangkok, Vietnam. Ay, naman pala eh! Oo nga, nag-Japan din ako, China. Ay, naman pala eh! Pag nagpapatawa lang, di pwede. Punchline lang. Kayo naman. Grabe ang gusto ko yung naniwala talaga. Ikaw, naniwala ko wala talaga akong pera. Alam ko, hindi. Alam ko na nakapag-travel ka kasi napapanood kita eh. Napapanood kita. Right. Sakit sa puso. So, kung budgeting, out of all the countries that you visited, ano yung pinaka-budget friendly? I think Vietnam. Talaga. As in Vietnam talaga. Gusto ko na. Uy, huwag kang magpaka-Petsa de Pedigo sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms, pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.